listening to Harvest Point Ministries. Pleasing God, making disciples.
to change us, continue to transform us to be in the image of your Son, Jesus. Thank you, oh God. Thank you for your saving grace every day. Salamat po, Panginoon. And that we will walk with full assurance that you will remain and be with us all the days of our lives. Oh, we worship you. We worship you. Lord, we would like to speak healing in Jesus' name. We would like to speak breakthrough, oh God, in Jesus' name. Job opportunities in Jesus' name. Yes, Lord. The living God, we only wanna hear your voice, hanging on every word. The Spirit of the living God, Spirit of the living God, we only wanna hear your voice, we're hanging on every word. Let your name be glorified, oh God, in our lives, in our church, in our families, in our country. We have a sure future because you are the God that we serve, the God who is alive, the God who will never leave us nor forsake us. Thank you, Father God. Thank you. You deserve all the glory and honor in Jesus' name. Amen and amen. Gandang gabi po sa bawat isa at ako po ay nabigyan ng pagkakataon na magbigay po ng mensahe po ngayong gabi sa ating pong soul recharge at tayo po ay sa series po na preparing our hearts for Christmas. Allow me po to share my screen with you. So ang title po na ibinigay po ng Panginoon sa akin is Going to the Harvest with Signs and Wonders. So, Going to the Harvest with Signs and Wonders. At kung ating pong aaralin ang ating pong series na ito po ay preparasyon ng ating pong mga puso patungkol po sa aralin ng ating pong binigay sa atin ng Panginoon. So ang series po is entitled Harvest Hope, Preparing Heart for Christmas. Ito po yung binigay na series ni Attorney Jovi at tayo po ay nandito na sa ating pong almost near na matapos ang series na to. So, nasa week 9 na po tayo. So, last week po ay si Brother Choi po ang nagbigay ng Joyful Sowing. Yun yung title. At sa Tagalog po ang kanya pong hinatid at tinitlean po niya na Maghasik ng May Kagalakan. So, tayo po ay nandoon sa mode ng mandate po sa atin ng Panginoon na go to the harvest. Go to the harvest. At nasa week 9 tayo, signs and wonders. So, ang ating pong teksto isa lang, Mark 16 lang, verse 20. At nawa ay makakuha po tayo ng mga aralin na binigay po ng ating pong Panginoon dito sa mga lessons, mga foundations na gagamitin natin sa ating patuloy na paglalakad sa biyaya ng Panginoon sa kanyang palatuntunan sa bawat isa. So basahin po natin ang Mark 16:20. So makibasa po kayo sa akin. Then the disciple went out and preached everywhere. And the Lord worked with them and confirmed His word by the signs that accompanied it. So samahan niyo po muna ako manalangin. Panginoon, maraming salamat po, O Lord, O God, sa iyo po, Panginoon, aming Ama.
na binigay sa amin na pag-aralan namin, Panginoon, ang mga talatang ito. Panginoon, O Lord, kayo po, Panginoon, ang maging tagapagturo, Panginoon, sa bawat isa, at ihatid mo po ang iyo pong mensahe sa aming puso na may Panginoon, na may kagalakan po kami, natanggapin po ito, at maisgamit po namin ito sa aming pong mga buhay. Maraming pong salamat. Anoint your word, O Lord, O God, and bring it to our heart, and so that it can be used in our walk with you, Panginoon, O Lord, to please you, Panginoon, O Lord. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, meron pong, kung papaanuhin po natin, itong Mark 16 po ay meron pong 20 verses. Kaya yung pong binasa natin, yun na po yung pinaka-last verse ng Mark 16 kasi 20 lang talaga siya. It starts with 3 women who went into the tomb where Jesus were buried. No? So, ito po ay noong pag iniisa-isahin po natin, may 3 po na Marys, no? So, na pumunta po sa tomb ng ating pong Panginoon. At doon nakita nila na wala na doon ang ating Panginoon. Sila po, ang itong Mark 16 na to, nagbigay ng mga detalye kung paano nagkaroon ng resurrection na si Jesus has risen from the dead. So, kung ang anuhin po natin, remembering the signs and wonders in the past, tayo po ay merong dapat na kagalakan palagi na remember natin yung mga signs and wonders in the past. Doon kasi makakapagpalalim, makakapagpatibay ng ating pananampalataya. Kung meron tayo parating nagre-reminisce na bakit ang Panginoon ay bumaba dito sa lupa para mamatay, no, para mabuhay na mag-uli, no. So yung mga resurrection events, yung mga signs and wonders na ginawa niya noong siya ay nabuhay na mag-uli. Yung mga pinakita niya together with the disciples, yung mga mga miracles ng pagpapagaling, mga different kinds of miracles na ibinigay ng Panginoon na kasama niya ang mga disciples. And then, after that, ang mga disciples ay kinommission niya. Binigyan niya ng mandate na to go, no, to preach the good news of salvation. Okay, so, kung dadaysekin po natin ang ating pong teksto, madadissect po natin ito sa 3 category. So, kasi di ba po, ang ating text is only 1 March 16:20. The disciples went wherever and preached and the Lord worked through them, confirming that they said by many miraculous signs. So, bale, we have the first chunk, which is and the disciple. The second chunk, went everywhere and preached. And the third chunk is and the Lord worked through them, confirming what they said by many miraculous signs. Pag meron tayong tawag nito, pangatnig, and, so meaning to say, merong nauna na mga talata dito, at ang mga talata na yon ay patungkol doon sa resurrection ng Panginoon. Papaano nabuhay na mag-uli ang Panginoon? Ano yung mga different signs and miracles na kanyang ginawa? So yun yung kaya mag-end. So tingnan po natin, ano ang matututunan natin dito sa first dissection natin. So one is, after witnessing or experiencing the signs and wonders, the disciple internalize it, believe on it, and then saka lang sila nag-heed sa call. So, importante po kasi yung na-witness nila, na-experience nila ang Panginoon. Yung mga signs and wonders ng Panginoon ay pumasok sa puso nila. Nakita nila how glorious, how just, how compassionate ang ating Panginoon. They internalize it, they believe on it, and then saka sila nag-hit sa call dun sa mandate na to preach the good news.
So ano yung reflection na pwede nating makuha dito? We can only truly go to the harvest, no? Yan po yung panawagan ng ating iglesia, go to the harvest when we remember who we are in God's sight. Kapag hindi natin alam yung kung sino tayo sa ating Panginoon, medyo magkakaroon tayo ng agam-agam to go to the harvest. Tayo ba ay karapat-dapat na pumunta sa harvest, to the harvest field? Talaga bang tayo ay pwedeng maging harvester? But when we will remember who we are in God's sight, tayo ay kanyang anak, kanyang sinamahan, kanyang iniligtas. So yun, ma-internalize natin lahat-lahat yun. At yung lahat pang mga goodness ng ating Panginoon, saka lang tayo pwedeng to go to the harvest. Sabi nga po this is sa Ephesians chapter 2 verse 10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good work, which God prepared in advance for us to do. Tayo po ay nilikha ng Panginoon, created in His handiworks, to do what? Good works. Yun na yung panawagan natin. Gagawa tayo ng magandang mga bagay. At ito ay prepare na ng Panginoon in advance for us. Kaya kung meron na tayo sa puso natin na ganun, madaling pumunta sa harvest field. Madaling pumunta to go to the harvest. No? So, kasi alam mo kung sino ka. Do we have the habit of remembering the past? Tayo po ba ay merong habit na remembering the past? Ito kasi itong idea na to ay nakuha ko last week doon sa YouVersion, yung remembering the past. Yung mga experiences with God, dapat nandun pa yan parati sa puso natin. Yung mga goodness ng Panginoon, yung mga miracles ng Panginoon. Kilala ba't open book naman po ang aking pong health journey. Kadami pong mga miracles na ginawa ng Panginoon. Ang daming goodness ang ginawa ng Panginoon. The signs and wonders be when we are on the valley of our life or when we are on its mountain tops. Iba po kasi yung mga experiences natin. Iba ang mga signs and wonders kung tayo ay nandun sa valley ng ating buhay. Kasi hindi naman parating okay no? Pero may mga panahon na nasa mountain tops ka naman, no? So, pagka lang ba nasa mountain tops, doon lang tayo magpupuri sa Panginoon. At pag nasa valley tayo, iba rin ang ating mga agam-agam ng puso, no? So, doon po, anuhin natin, panghawakan natin ang mga signs and wonders. Remember those experiences, yung mga napagtagumpayan natin. We are more than conquerors. Napagtagumpayan natin dahil sa ating pong Panginoon. Sabi dito sa Psalm 103 verse 2, praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. Panagian po nating sambahin ang ating Panginoon. And as our soul, do not forget all the benefits that we get from God. Kasi yun lang yung foundation natin Doon lang hindi tayo matutuyuan, hindi tayo darating doon sa yung mababackslide, napagod sa paggawa ng mabuti, no? But if we will continue to remember all the things that God gave to us, yun, malaki yung laban sa buhay. So, Psalm 100 verse 5, for the Lord is good, His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generation. Sa panahon na nasa valley tayo, panahon ng taghirap, ang ating puso ay nandun pa rin, nagpupuri. Anuhin natin, damahin natin that the Lord is good. Yung kanyang steadfast love endures forever. Hindi magbabago, hindi naapektuhan ng anumang ating pagkukulang. And His faithfulness through all generation is there.
Have a habit. Ito po yung ating hamon. Have a habit of remembering, recounting the blessings and opportunities God gave to us. Karoon po tayo ng ganung habit. No? So, yung bang parati nating naalala yung mga nangyari, recount the blessings na binigay sa atin ng Panginoon, mga opportunities na ibinigay sa atin ng Panginoon, ito man ay ating nag-grab or hindi, it's only God who knows it, no? And that will always be for good, no? Ang Panginoon naman is always faithful. So, ito po yung second dissection natin. Second dissection natin, went everywhere and preach. Sino yung nag-went everywhere and preach? Yung mga disciples. After the mandate, the disciples went everywhere and preached. Yung disciples. Okay, the disciples are fully aware of the mandate, fully equipped to share the good news of salvation. No? So, napaka-importante po yun na alam natin ang mandato ng ating Panginoon. Katulad ng mga disipulo niya, alam nila yung mandato nila to preach the good news. Alam nila na sila ay patuloy na magdadala ng magandang balita sa bawat lugar na papadala sa kanila ng Panginoon. Maybe kung hindi nila to nagawa, of course, ang Panginoon naman natin is always faithful. Kung hindi man sila yun, may ibang gagawin. Sabi nga, kahit mga bato, kahit mga sino yan, pwede namang utusan niya ng Panginoon. Pero ang mga disciple, kahit hirap, makita natin na patuloy sila nagbibigay ng good news of salvation. Equip sila, no? So, kita natin to sa Acts na patuloy silang nagtitipon-tipon para manalangin, para magpalakasan sa bawat isa. Anong reflection ang pwede nating makuha dito sa second dissection po natin? Do we want to share your story to others? Gusto ba natin yon? Nagagawa kaya natin na yung mga stories natin, dun daw po yung simula ng going to the harvest, no? So, yung mandate ng discipleship, no? Just share the stories to others. That's the start of sharing the goodness of God. Dahil bawat isa sa atin, sigurado may istorya, no? So, the story of our life. Do we have compassion for the lost soul? Meron ba tayo na katulad ng mga disciples na kahit mahirap dahil wala pa namang mga magagandang transportation noon, patuloy silang lumalakad, humahayo para maipaalam sa iba ang goodness ng ating Panginoon? Do we have that kind of compassion for the lost soul? Panalangin po natin kung ang wala pang ganun katibay ang ating puso na umabot sa iba. No, ako po talagang honestly is hindi pa ako ganung katibay going to the lost soul, having compassion to the lost soul, but I actually do it intentionally with God's strength, no? At slowly ay nadadama ko ang compassion for the lost soul. Do we have a genuine desire to love and be compassionate for others? No? May genuine desire ba tayo or gaya-gaya lang? No? Ipanalangin po natin yun sa Panginoon. Panginoon, give me a genuine desire, genuine love, genuine compassion para umabot sa iba. Mahirap po kasi, no, kapag hindi yun yung iyong kinamulatan, hindi yun yung iyo talagang nature, no, but we have to do it intentionally. Yung intentional discipleship talaga, na we must have, Panginoon naman din yung magbibigay sa atin ng love na yun yung desire na yun, ng compassion na yun, na kailangan natin. But we need to desire it. No, kailangan intentionally magawa natin na tayo magmahal. At Panginoon, just do our best. And alam naman natin, God will do the rest. So, ang
last reflection natin, let us pray to the Lord of the harvest to make us be the harvesters that He mold for His harvest field. Nawa maki tayong mga harvesters, tayong mga nasa harvest point, nawa lahat tayo maging harvesters sa kanyang harvest field. Nandun na po tayo ngayon sa garden walk, no? So let us try to see where are the harvest there, no? Na ano nga po ako do sa aking po experience noong tayo yung unang punta ko po doon, hindi pa ayos, nakita ko may nagsusumba, no? So talagang andun yung ako, sana makapasok ako dito sa mga nagsusumbat doon. Bumaba po ako doon at tinanong ko ang medyo observe hanggang sa nakausap ko yung doon, yung parang pinaka-leader, at yun, nalaman ko na yung pala'y pasumba ni Mayor. Daw yun, libre, no, anybody, and that will be for all. At sabi ko, sasali po ako, naghahatak pa ako ng mga kasama ko. Andyan lang po kami sa taas, sa 3rd floor, Harvest Point, no. So unti-unti, so nandun yung longing na umabot sa hindi pa gaano nakakakilala sa ating Panginoon. At nawa doon magsimula sa pasumba-sumba na gagawin ko po in the next few weeks. Okay? So sabi po dito po sa Mark 16, 15 to 16, same po tayo, same chapter, medyo tinaas lang ng konti dahil nandun tayo sa 20 Sabi dito sa 15, He said to them, ito kasi yung mandate po go into all the world and preach the gospel to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. No? So, kung meron tayong love for the lost soul, kawawa naman sila, they will be condemned. No? At tayo po ay, kung kinakasangkapan ng Panginoon, let us do willingly, no, to go to the harvest and share the good news of salvation. Dito po sa ating third na dissection, di ba po, three dissections tayo. Ang last dissection natin dun sa word na ating pinag-aaralan is, and the Lord worked through them, confirming what they said by many miraculous signs. Andiyan na naman po yung pangatnig na and. So meaning may nangyari, may mandato na ibinigay ang Panginoon sa mga disipulo. At ito na yung last na ginawa niya, work through them. Dahil hindi naman po tayo pababayaan ng Lord. The Lord will work through us. Para saan? Para ma-confirm yung kanyang salita by what they said. No? Yung sabi niya, what they said is this is referring to the disciple. Ano man yung sabihin ng disciple, i-confirm ng Panginoon through many miraculous signs. At nakita naman po natin sa ating pagbabasa ng Biblia, ang daming mga signs and wonders, mga miraculous signs na ibinigay po ng Panginoon para ma-confirm kung ano yung sinasabi ng mga disipulo niya. Sabi po dito sa Hebrew chapter 2 verse 4, God also testified to it by signs, wonders, and various miracles, and by the gift of the Holy Spirit distributed according to His will. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon na mag-isa na lumakad sa harvest field. No, parang binagsakan na lang sa harvest field para ka maging harvester. Hindi po, ang ating pong Panginoon ay sasama sa atin. At siya po ang magko-confirm nung mga salitang ating sasabihin. Even the words that we will say will also be given to us by the Lord. And it is the Holy Spirit who will give us the strength, the passion to share His word. There are many miracles God did
when the disciples go to the harvest, which allow many to know and accept Him. Ang dami po ng miracles. Kaya di ba po, pagka nag-iipon-ipon sila dun sa Mark, and then makikita, and ganito karami yung dinagdag ng Panginoon sa kanilang hanay. Kumbaga, padami ng padami yung mga believers ng Panginoon. Kasi si Lord din naman yung gagawa ng yon. No, our role lang is just to simply heed to the call. So ano yung reflection natin doon? Trust that God will make His signs and wonders as we go to the harvest. No? Wag po tayong manghinawa. Trust lang tayo na kasama natin ang Panginoon. And He will give the signs and wonders as we go to the harvest. It is not about our skills, sabi po doon sa binasa ko. It is not about our skills and talents to share His salvation. Hindi daw yan sa skills natin, sa talento natin, sa pagbabahagi ng salvation, ng gospel, ng good news. Kasi syempre talagang yung mga evangelista ay na talagang nandun yung gifting, andun yung kanilang mga skills, yung mga talents sa pag-abot, sa pag-evangelize. But sabi nga, it is not about our skills. It's all about God's mercy and grace, His signs and wonders. No? Kaya tayo ay nasa yung mga mahihina na katulad ko sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Alalahanin natin, it's not about our skills, it's not about our talents, it's not about us actually, it's about God. God's mercy and grace. Panginoon din naman yung magpapadala niya sa puso, magpapadala ng mga salitang ito, yung mga signs and wonders sa kanilang puso. Hindi naman tayo. Tayo ay bihikulo lang para makapagsabi sa kanila, makapag-share sa kanila ng goodness ng ating Panginoon. Ang pagpapatubo nun, si Lord na po yun. Role na niya yun. So yun po yung reflection natin. So, and then po tayo ay ang ating po after the dissection of the word, working with God as we go to the harvest. No? So, working with God as we go to the harvest. Nung binasa natin po yung Mark 16:20, may dalawang role na makikita natin doon. Isa ay yung disciple role at yung isa ay ang God's role. Sa disciple role, disciples were not operating on their own strength, but were empowered and supported by the supernatural presence and power of the Lord. Yung mga disciple hayo lang ng hayo, no? Not with their strength, not with their power, but parati silang suportado ng presensya, ng supernatural power ng Panginoon. Kaya po sila ay nagtagumpay. Ganon katindi yung kanilang hawak sa ating pong Panginoon. Sabi po di sa Acts chapter 1 verse 8, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." No? So, walang takot Hindi naman tayo yung gagalaw. No? Mayroon tayong banal na spirito na siyang mangunguna as we witness, as we become witness to the goodness of our God. At doon tayo makakaabot sa iba't ibang lugar, sa ating pamilya, ng ating Jerusalem, sa ating mga kapitbahay, that is our Judea, at sa iba't iba pang lugar na tayo ay ipapadala ng ating Panginoon. We have the power that is given to us when we accept our Lord as our Lord and Savior. Nakagawa po ako with God's mercy ng 3
R's to remember. Di ba po? Ito sa environmental friendly, ito ay reuse, reduce, recycle. So ito po ay iba ang ano ng ating Panginoon. Ito ay remain focused. That's our role. Remain focused. Focus tayo sa mandato natin. Whatever the circumstances that na nangyari at nangyayari at mangyayari, continue focus on God. Continue to focus on the loving kindness of God para hindi tayo mawala, para hindi tayo mapagod sa ating mga ginagawa. Remain focused. Another R is realign our priorities to God's will. Bilang tao, may mga kanya-kanya tayong gusto, no? May mga kanya-kanya tayong priorities. But let us realign it with God's priorities, with God's will. At kasi nandoon yung katagumpayan. Kung ang priority natin ay yung priority ng Panginoon, yung will ng Lord, yun yung inaasam natin na masunod, then nandun ang tagumpay ng buhay. At yung pangatlo pong R is rely on God for strength and outcomes. Wag tayong maging aligaga sa ating pong mga ginagawa. Rely on God's strength. Bahala si Lord dyan. No? The Lord will supply. Ano man ang outcome niyan, the Lord will supply. So let us just rely. So, yun po yung ating 3R, that's our role. That's the disciple role, no? Our role. So, remain focused, realign our priorities, rely on God's for strength and outcomes. And the Lord worked alongside with them, confirming our Panginoon, no? So, sorry po. So that's our role, God's, no? So God's role, no? Si Lord yung magko-confirm ng preaching niya, na gusto niyang ibigay sa atin with the signs and wonders. That's God's role. Bahala si Lord dyan. Just do our will. The Lord worked alongside with them, confirming their preaching with signs and wonders. No, ang anuhin nga po natin is alalahanin natin na ang Panginoon ay gagawa ng kanyang gustong gawin sa pamamagitan natin. Okay? So ano ang mga 3 R's na dapat nating i-remember regarding God's role? Remember natin yung God's character. No, na ang character ng Panginoon ay parating nandyan na yung kanyang loving kindness, yung pagmamahal niya sa atin, yung kanyang faithfulness, no, yung kanyang goodness. So, nandyan lang parati ang Panginoon na mahal tayo ng Panginoon. So, ano man ang mangyayari at nangyari, ang Panginoon pa rin ang palaging siyang matibay na sanggalang natin, matibay nating moob. Remember God's mighty ways. Maraming ginagawa ang Panginoon sa buhay natin. Just recount our blessings. Ang daming ginagawa ng Panginoon sa buhay natin, sa buhay ng pamilya natin, sa buhay ng mga kakilala natin, no, sa buhay ng bawat isa na nasa iglesia. Let us just open our eyes sa lahat ng mga ginagawa ng ating Panginoon. Yung mighty ways niya, no, yung pagmamahal niya. Remember God's signs and wonders. Recount what He did in the past. No? Yun po yung role pa natin. Yung role ng Panginoon, nakafocus ito sa character ng Panginoon. Nakafocus ito sa ways ng Panginoon. Nakafocus sa signs and wonders. No? Just count all our blessings na nangyagaling sa Kanya. And the last po is, ano yung response natin? At binigyan po ako ng Panginoon ng acronym ng word na signs. So sa letter S,
stay dependent to God's leading, provision, and protection. Lagi po tayong dependent lang sa ginagawa ng Panginoon. No? Kaya po pagka ako'y nananalangin, sabi ko, Lord, allow me, Panginoon, O Lord, na makita ko ano yung gusto mo. Ma-discern ko ano yung gusto mo para malakaran ko. No? So, lahat natin, dependent tayo sa leading niya. Dependent tayo sa provision niya. Dependent tayo sa protection niya. Dahil siya yung karapat-dapat. Siya yung makapangyarihan sa lahat. So, that's letter S. The letter I is still in mind that God is in control. Intentionally reach out for others. Instill natin sa utak natin, lagay natin sa puso natin na God is in control. Ano man ang nangyayari, no? Kung nag-share man tayo, wala namang nangyayari sa sharing natin. Parang napapagod lang tayo sa kapupunta doon sa mga lugar na ating pinupuntahan. Bahala si Lord doon. No, just do what God wants you to do. Intentionally reach out for others. Kami po kasi doon sa farm, sa Kalakbay, merong small group kami doon. At yun, hindi naman dumadami. So, hindi ko alam kung ano po ang layunin ng Panginoon. Basta andun yung kasiyahan namin na kahit mahirap na abutin na dahil po yung tanay, so nasasacrifice namin yung ibang time namin kasi para abutin, no, para makapag-Bible study kami. So, ang ano lang namin we just intentionally go there and then we just ask God na bigyan kami ng lakas, bigyan kami ng provision, bigyan kami ng protection as we go there, and we just allow Him na gawin niya kung ano yung gusto niya, and we know that He is in control. Hindi man namin nakikita yung mga pagbabago, yung hindi naman namin nakikita yung mga pagdami namin, no, but we know someday ay aani dahil si Lord naman yung nagbibigay ng lahat ng mga provision natin na kailangan. So intentionally, mag-reach out lang tayo. Do it intentionally with love. So letter G, go to the harvest. Ito yung panawagan ng iglesia natin. Go to the harvest. Entrust God with the outcome. No, hindi na natin anuhin yung outcome, bahala na si Lord doon. Basta go to the harvest, no? Share the goodness of God. Share your stories. Makipamuhay tayo sa iba, no? Kahit mahirap, makipamuhay tayo kung hindi man ito yung ating gawi, no? Introvert man tayo na parang ako kasi po hindi ako ding extrovert na tao, parang ano lang ako din, yung hindi ako salamuha mabuti sa mga tao, I intentionally do it, no? Basta bahala ka na Lord doon. Intentionally go to others, entrust ko sa'yo ano man ang outcomes nito. Basta you can see my heart. And then letter N, nurture love and compassion. Palaguin po natin yung pagmamahal at yung compassion na binibigay sa atin ng Panginoon. Paano tayo magpapalago? Continue reading the Word of God. Continue hearing the Word of God. No, sa mga ating pong mga preaching, no, sa Sundays, every Sunday, sa ating pong every day na pagbabasa ng ating Biblia, everyday na ating pananalangin. Pag nakita natin yung God's character, makita natin yung compassion niya sa atin, doon lalago at lalago yung ating pananampalataya. Yung alongside ng pananampalataya is our love and compassion. No, so nurture love and compassion. And letter S, para mabuo natin ng signs, cease to have spiritual habit of remembering.
ano po natin yan, isis natin, ipaglaban natin na magkaroon tayo ng spiritual habit of remembering. Kasi pag nalimutan natin yung mga goodness ng ating Panginoon, no, hanap lang tayo, gusto natin yung kanyang mga biyaya at nalilimutan natin pagka atin na itong natamasa, no? So, wala na tayong remembering ng goodness ng Lord. Magiging hungkag yung buhay, no? Parang kulang at kulang, no? Merong ibinibigay, pero parang tumatapon, no? Hindi nare-remember, no? Lumalampas. So, yun po yung ating response dito sa Signs and Wonders. Maraming salamat po at nawa ay tayo po ay nakakuha ng mga mensahe ng ating pong Panginoon ngayong gabi. Maraming salamat. Tulungan niyo po ako na tayo ay magpasalamat sa ating Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, O Lord, O God, na muli ay naitawid mo po ang week 9, Panginoon, O Lord, ng aming series, O Lord, O God, The Signs and Wonders, aming Ama. Maraming salamat po sa pagsama mo po sa amin, Panginoon, O Lord. Nawa ang aming po, Panginoon, na mga narinig, Panginoon, O Lord, O God, aming Ama, ang mga Panginoon, O Lord, mga roles, Panginoon, mga reflections, na amin po, Panginoon, O Lord, O God, aming Ama, na pagbulay-bulayan. Nawa, Panginoon, O Lord, O God, aming Ama, ay manatili ito sa puso namin, Panginoon, O Lord, O God, aming Ama. Patuloy kami magiging dependent sa iyo, Panginoon. Patuloy na maging intentional kami, Panginoon, na magmahal sa iba. Tuloy, Panginoon, O Lord, in-nurture namin, Panginoon, O Lord, ang aming pananampalataya, ang aming love at compassion, Panginoon, O Lord, O God. Magkaroon kami ng habit of remembering, Panginoon, that we will not forget, Panginoon, the benefits that we, Panginoon, O Lord, aming Ama, that we receive from you. Maraming salamat, Panginoon, O Lord, for you are our all-knowing God. You are our mighty God. Ikaw ang matibay naming muog, Panginoon, O Lord. Sa iyo lamang po umaasa, Panginoon, O Lord, aming Ama. Maraming salamat po, O Lord, O God. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Salamat. Ayan, so tayo po ay ang ating pong message ng ating pong Panginoon ay naitawid, no, with the goodness ng ating pong Panginoon. Tayo po ay magkakaroon na ng second half ng ating pong soul recharge, ang pananalangin po patungkol po sa ating bayan, patungkol po sa ating iglesia, at patungkol po sa mga may sakit. Maraming salamat po. God bless us all. Good evening everyone. Sa mga oras na ito, samahan niyo po ako para ipanalangin po ang ating simbahan, ating iglesia ng Harvest Point Ministries. Heavenly Father, we come before you today, O Lord God, with hearts overflowing with gratitude and reverence. You are the God who always builds, the God who restores, and the God who establishes His people in every generation, from everlasting to everlasting, Lord. You are faithful, and today as a church, we are here to acknowledge your mighty hand and your unfailing goodness, Lord, in blessing us with our new center. Tunay nga, Panginoon, na wala pong imposible sa inyo, O Lord God. We thank you, Father God, for the vision you planted, the open doors you provided, nagbahagi ng kanilang mga resources, Panginoon, nag-share ng kanilang mga blessings. Lord, malaki man o maliit, Panginoon, malaking tulong po ito sa church. The unity, O Lord, that you brought to your people, nakita po ang pagkakaisa namin bilang isang church. What we see before us, Lord, is not the work of human strength alone.
It is the evidence of your grace, Father God. You have proven once again, Lord, that unless you build a house, those who labor in vain. So we honor you, O Lord, as the master of builder of our new place and of this family of believers. Lord God, itinataas namin, Lord, ang aming pastor na si Brother Paulo, ang kanyang may bahay, Lord, na si Sis Maur. Grant him, O Lord, a humility to hear your voice clearly, O Lord, and courage to follow faithfully and compassion to shepherd your people well. We also lift up, O Lord God, our elders before you. God bless them, O Lord, with wisdom, Panginoon, from above, pure, peaceable, gentle, and full of mercy. Strengthen their hands, Lord, as they shepherd your flock. Guard their hearts, Lord, their families, and their ministries. Let our new center be a place where their leadership flourishes in humility, discernment, and boldness, O Lord God. May they be united, Lord, by your Spirit, walking together in love, integrity, and purpose, O Lord God. We also lift up every member of this church, Lord, and every ministries. Lord, thank you for the diversity of gifts, the unity of hearts, O Lord God, and the willingness to serve, O Lord, ang bawat isa po sa amin. We ask that you pour each anointing upon each person. Let our place become a place where gifts are discovered, callings are nurtured, and lives are transformed. May every member, Lord, feel renewed sense of belonging, ownership, and joy in the work of your work, O Lord, that you have called us to do together. Lord, we pray that our new center be a refuge for the broken, a training ground, O Lord, for discipleship, a sanctuary of worship, and a launching pad for missions, Panginoon. Let it be filled with laughter, fellowship, healing, salvation, and miracles, O Lord. May every wall, every room, every corner echo with the sound of praise and the presence of your Spirit. Lord God, we pray that our new place, O Lord, will stand for generations as a testimony of your faithfulness. May those who enter find peace. May those who seek find you. May those who hunger, O Lord, be fed. May those who are weary find rest. Father God, thank you for trusting us, O Lord God, with this gift. Let us help us, Lord, to steward it well, O Lord God. Help us to use it all for your glory and not our own, Lord. Help us, Lord, to remember that our center is not an achievement, Lord. Hindi siya achievement, Lord, but a responsibility, O Lord God. Not a monument, O Lord, but a ministry. Not an ending, but this is just the beginning, Father. And now, Lord, we speak blessing, unity, protection, and spiritual growth over church. Let love abound in Pasig Cainta, in our Pasig Cainta branch, and also in our Antipolo church, O Lord God. Let faith rise, O Lord. Let hope overflow, Father God. We give you all the praise, all the honor, and all the glory. In His name we pray, O Lord. Amen. Amen.